Alas 11 pa lang ng umaga ay nasa Isla Pula na sina Gabriel at Pipo. Kinontrata nila si Mang Ernest na balikan sila bago mag-alas 2 ng hapon para makabalik sa bayan si Gabriel. Susunduin pa kasi niya sa eskwelahan sina Amaya at Athena. Sa bandang likuran ng isla sila dumaan nang hindi sila makita ng nagpapatrol ng mga Coast Guard at ng mga tauhang mangingisda ni Mang Angton. Mabagal ang kanilang paglalakad dahil masukal sa gawing iyon ng isla. Ang hawak na tubo ni Gabriel ay siyang pinapanghawi nila ng mga sangang humaharang sa kanilang dinadaanan. Kinakabahan ako sa plano mo ito. Ani Pipo na sumusunod sa likuran ng kaibigan. Parang hindi ka pulis. Ang dami ng misyon ng sinamahan mo, diba? Ang ikinatatakot ko lang, off duty ako ngayon. Hindi ako dapat gumawa ng anumang hakbang na walang pahintulot sa aking officer. Pag nagkataon, matatanggal ako nito sa serbisyo. Huwag kang mag-alala, sagot kita kung sakali. May kakilala kang general na tutulong sa akin. Wala, pero kung matanggal ka, doon ka sa pilaisdaan ko magsiservisyo. Wow pare, ang sagwa ng tunog. Isang pulis na naging mangingisda, mas magandang pakinggan ng isang mangingisda na naging isang pulis. Nilingon ni Gabriel ang kaibigan at sinenyasan ito. Malapit na tayo sa likuran ng inland resort nila. Halos patiyan na ang paglalakad ng magkaibigan habang papalapit sila sa bakod ng inland resort na gawa sa pinagdikit-dikit ng mga trosa. Sigurado ka bang may secret door sa bar counters ng social hall? Sigurado ako. Kitang-kita sa monitor ng CF ni Amaya ang parehabang forma ng makitid lang na pintuan na nasa likuran ng mahiwagang lalaking iyon. Nasa hinuha mo ay isang daanan papunta sa basement kung saan ay sinasagawa ang satanic ritual. Tangulang ang sagot ni Gabriel. Panay ang tingin niya sa kanyang wristwatch. 12:00 na ng tanghali. May natitira pa silang 2 oras ni Pipo para maisagawa ang lihim nilang pag-iimbestiga sa bahay na pula. Nang tingnan niya ang kanyang CP ay nakaregister ang 2 missed call. Inalam niya kung sino ang tumawag. Si Athena. Hindi niya siguro kanina narinig ang ring dahil sa ingay ng makina ng bangka ni Mang Ernest. Agad niyang tinawagan ng kapatid. Ngunit ring lang ng ring ng CP nito. Nag-aatubili naman siyang tawagan si Amaya. Simula nang magkasagutan sila sa palaisdaan. Layong inaliw niya ang sarili sa dalaga. Clear, pagdideklara ni Pipo matapos ang ilang minutong pangamatyas nito sa paligid. Muling ibinalik ni Gabriel ang sipin niya sa bulsa at patakbo ring sumunod sa kaibigan patungo sa inland resort. Si Gabriel ang unang sumampa sa bakod. Sa pamamagitan ng pagtungtong sa mga balikat ni Pipo, nang nasa itaas na siya ay inabot niya ang isang kamay at buong lakas na hinatak patas ang kaibigan. Sabay din silang tuman sa loob ng bakod. Di pa rin nagbabago ang liksi at lakas natin pare. Sayang hindi mo na ipagpatuloy ang pag-aaral. Sana tulad din kita ngayon na isang matinik at matapang na pulis. Pagayabang ni Pipo habang pinapagpagan ng mga dahon at dumikit sa laylayan ng kanyang pantalon. Napapailing si Gabriel. Mabait pero may kayabangan ng kaibigan. Dahilan at hanggang ngayon, wala pa ring linaw ang panliligaw nito sa kanyang kapatid. What's next? Ani Pipo na 2 kamay ang hawak sa baril at palipat-lipat na inumang ito sa kolam. Haya ng social hall. Pasok tayo dyan. Ikaw ang mauna. Ba't ako? Ikaw ang may baril. Walang tao sa loob ng social hall. Patakbong tinungo nilang bar counter. Tama nga sa pantahan ni Gabriel. May secret door sa loob ng bar counter. Hindi lang ito masyadong halata dahil sinama ang malit na pintuan sa painting ng backdrop. Sa pamamagitan ng dalang tubo ni Gabriel, nasira nilang kandado. Iisang tao lang nagkakasya sa naturang pintuan. Dahil sa kakiputan, kailangan pa nilang yumuko upang makapasok. Muli nila itong ipinilit ng nasa loob na sila. Kinuha ni Pipo ang dalang maliit na flashlight at siniyasat ang kinarorohonan nila. Weird pare, hindi ito basement, kundi isang tunnel. Iniwan din ni Gabriel ang paligid ng dalang penlight. Isang makipot na tunnel nga ito. Tingin ko bagong construct lang ito. Maybe a year. Right, baka isinama ito sa construction ng inland resort noong nakaraang taon. Naalala nga ni Gabriel na sumapit ang 18th birthday ni Jezebel ay inumpisahan ng gawin ng inland resort para dito raw gaganapin ang party. Tinanggihan niya ng invitation ng parents na maging isa sa 18 kabinataang magbibigay ng 18 roses sa anak. Layunin niyang habang maaga ay makakalimutan na ni Jezebel ang pagpapantasya sa kanya. Pinayagan niyang umatay ng 2 kapatid dahil kasama naman ito si Pipo. Maingat na bumaba sila sa ayanim na baitang na hagdan. Magkatalikuran pa sila habang binabaybay ang makinid na tunnel na iyon.
Hawak ng isang kamay ni Pipo ang baril at sa kabila naman ay humahawak ng flashlight. Dinig ni Gabriel ang palagi ang buntong hininga ng kaibigan. Kinakabahan ka yata, pare. Ewan ko ba, pagkatapos ng kinuwento mo ay dinagana yung dibdib ko. Yung narinig na panaguhin ni Jezebel. Oo, lalo nang hinala mong may sa demonyo ang lalaking nasa sipi ni Amaya. Mahirap kalabanin ng demonyo, Gabriel. Naranasan mo na ba? Hindi pa. Pero ayon sa sabi-sabi, hindi raw tinatabla ng balang demonyo. Kaya rin nilang maging invisible. Magugulat ka na lang. May sasakal na sa'yo hanggang lumuha sa'yo mga mata. O di kaya ay bubuhat sa'yo at ipaghahampas ka hanggang sa magkalasog-lasog ang iyong buto. At pwede rin dumalaw ito sa iyong pagtulog. Mananaginip ka hanggang sa ito ay may isang bangungot. Tulad ng nangyari kay Amaya. Sa totoo lang kinakabahan na rin si Gabriel. Kung naging pulisiya, ito ang una niyang misyon. Mapapasabak siya sa hindi basta-bastang kaso. Ang batas ay hindi naniniwala sa mga kababalaghang o pangyayari o sa di nakikitang kalaban. Hindi pwedeng haka-haka lamang kahit marami ang nagwi-witness. Kailangan ng konkretong ebidensya. Kaya nga bago sila pumasok kanina, ay kinuhanan niya ng litrato sa pamamagitan ng kanyang sipi, ang secret door, ang hagdan at ang tunnel na ito. Nagkabuguan pa ang mga likod nila nang biglang huminto si Pipo. Pare, dead end na. We're trapped. Nasa harap nila ang 6 na baigitang nahagdang pakyat. Sa itaas ang isang katangtamang laking pintuang bakal. Ang kalahati nito ay malalaking grills na ginagapangan na ng mga wild veins kaya hindi mapapansin sa labas ang naturang pintuan. Umakyat ang magkaibigan at sinikap na sirain ng malaking kandado ng pintuan sa pamamagitan ng tubong dala ni Gabriel. Hindi kaya. Anang Gabriel nang makitang unti-unting kumukurba na ang tubo. Hindi rin natin pwedeng gamitin ang barilya. Marinig ni Mang Anton ang putok. Hinawi ni Gabriel ang mga nakatakip na veins sa grills. Tumambad sa kanya ang dalampasigan. Ilang metro lang layo mula roon. Sa di kalayuan ng dalampasigan ay namata niya ang isang nakadak na puting miniship. Agad na numbalik sa kanyang isipan na ikinuwento sa kanila noon ni Jezebel. Ito marahil ang tinutukoy ng dalaga ng miniship kung saan narinig nila ang panagoy. Alam ko na. Mula sa social hall, dito idinadaan sa tunnel ang bibiktimahin nila palabas sa pintuang ito. Patungo sa miniship na yan. Sumiksik na rin si Pipo para makita ang tinutukoy ng kaibigan. Bakit kailangan dalhin pa riyan yung pupwede namang doon sa social hall? Para walang ebidensya kung sakaling magkaroon ng raid, diba? Malakas din ang kutob ko na hindi taga rito ang lalaking yun na may-ari ng puting kotse at ng miniship na yan. Hep, dahan-dahan lang, Gabriel. Wala tayong proof para patunayan ang mga alegasyon mo yan. Heto ang isa pang conclusion, pare. Seryoso ng wika ni Gabriel. Pagod na naupo sa hagdan. Ang lalaking ring iyon ang may-ari ng islang ito, na si Jezebel ang kapalit sa paper na ibinigay nun kina Mang Anton. Kaya lang baka ayaw na nilang ibigay si Jezebel. Alanganing matawa umain si Pipo sa kaibigan. Dinaig pa yata si James Mann sa bilis ng takbo ng imahinasyon nito. Kung si Jezebel nga ang pakay niya, bakit nang bibiktima pa siya ng marami? Bakit hindi nilang niya agad kinuha si Jezebel? Ewan ko, baka ayaw na ng lalaki kay Jezebel. Ang labo mo, pare. Hindi po pwede ang puro baka sa huskado. Lalong hindi pwedeng gawing basihan ng mga pinagsasasabi ng Lola Beronyo. Kayo na rin ang may sabing wala ito sa hustong pag-iisip. Magiging katawa-tatayo niyan kung sakali. Payak ang taong pinakawala ni Pipo. Tumayo na si Gabriel at kinuhanan ng litratong pintuan. Tama na yan. Kailangan na nating makalabas dito. Unti-unti na akong nasa-suffocate. Bahagyang iniawang ni Pipo ang secret door. Sumilip. Nanlumo siya nang makitang naroon na sa loob ng social hall si Mang Anton. May kausap na 2 lalaki ang matanda. Nakita niyang may inabot ito na makapal na sobre sa mga panauhin. Chinek ng isang lalaki ang sobre. Hindi pa nakontento, inilabas pa ang laman ito. Pera, malaking halaga ng pera. Maya-maya lang ay dumating si Aling Andy na may dalang tray ng merienda para sa 3 lalaki. No choice tayo kundi ang maghintay kung kailan sila lalabas lahat sa social hall na ito. Bulong ni Pipo sa di mapakaling kaibigan. Hindi pwedeng maghintay kung kailan. Panas na sa protest na si Gabriel. Mag-aalas 2 na. Kailangan makabalik tayo sa tipanan natin yung mga earning pag nagkataon wala tayong masasakyan paalis sa isla. Relax, Gabriel. Ideya mo ito lahat kaya dapat mag-relax kang makaisip ka ng magandang paraan para makalis tayo rito nang walang nakakaalam. May sarcasm sa boses ni Pipo. Pinahid niya ang gamunggong pawis sa kanyang noo. Magkahalong tensyon at suffocation na kanyang nadarama ng mga sandaling yun.
Okay, balik tayo sa dulo ng tunnel. Kahit papano ay may hangin pumapasok sa labas. Mahinang sabi ni Gabriel at nagpatiuna na siyang maglakad. Muli silang sumilip sa pinto ng rehas. Nakita nilang nasa tabi na ng miniship ang motorboat ng mga Coast Guard at tinilagang magbantay sa paligid ng Isla Pula. Mali ka sa mga spekulasyon mo, pare. Nakangiting wika ni Pitpo. Kung may mga bad bagay sang nasa miniship, sana ay nagkarigulo na. Humingi na sana ng backup ang mga kasamahan kong lula ng motorboat na yan. Tahimik lang si Gabriel. Nag-aalala na siya. Walang susundo kina Athena at Amaya sa school. Kinuha niyang muli ang sipi sa bulsa ng maong pants. Muling tinawagan si Athena, ngunit busy ang linya nito.